Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng crispy, healthy, at masarap na long talong at crispy kang kangkong! Kaya manood ka na agad sa dulo ng video ito para malaman mo kung paano ang recipe. At nagbabalik na naman po tayo sa ating luto, Baninan! At ang lulutuin natin ngayon ay healthy option. Para healthy naman tayo. Gagawa tayo ng dalawang recipe. Ang una ay tinatawag na crispy long talong at ang pangalawa naman ay ang crispy kang kangkong. Yes! Simulan na natin! Bago tayo mag-proceed sa ating recipe, ay maghugas muna tayo ng ating mga kamay. Ang mga kailangan natin ay syempre, kangkong. Mas maganda kung Tagalog kangkong, pero ito kasi ay Chinese kangkong. So wala tayong choice. So huwag ka tayong maarte. Kailangan natin ng itlog, ng mahaba at matatabang talong. So may dalawang talong tayo dito. May mahabang talong at may matambok na talong. Anong talong ang gusto nyo? Comment down below! Kailangan din natin syempre ng tig-2 pisong mantika. Kailangan natin ng cornstarch at ng harina. Tandaan, magkaiba po ang cornstarch. Yung cornstarch galing sa corn at yung harina galing sa hindi ko alam. Simulan na natin! Ang gagawin natin ngayon ay paghahaluin natin ng harina at ang cornstarch. Nakalimutan ko sabihin na kailangan natin ng durog na paminta. Kung wala kang durog na paminta, kunin mo yung buong paminta. Pero kung wala pa rin paminta, huwag ka lang gumamit. Lalagay lang lahat dito ng harina at cornstarch. Ayan. Pagdaruan ng cornstarch para bongga na! Retouch! Retouch! Kasi wala tayong mga stuff dito. Tayo lang din maglilinis. So, 1 oras pa po ito. Kung nahihirapan na kayo at parang walang nababawas, itaktak mo lang ito. Haluin na lang natin gamit ng kutsara at huwag nang gamitin ito dahil mukhang 2 oras pa siya. Ang next na gagawin natin ay babatihin natin ang mga itlog. Gaya ng pagbabati mo. Babatihin natin ang itlog gaya ng pagbabati mo. Mabilis at masarap. Pwede na siya! Ang next naman natin gagawin ay maglalagay tayo ng pampalasa na tama! Hindi pwedeng sabihin na hindi sponsored. Wala ito kung ano to, comment down below! At babatiin natin ulit, gaya na pagbabati mo. Tapos na! Pwede na siya. Ang next na gagawin natin ay kukunin natin ang mahabang talong at ang matambok na talong. Hihiwain natin ito into strips. Pero bago ito gawin yan, hugasan nyo muna ang talong nyo dahil mamaya madumi pala ito at mabaho. Ready na ang mga talong, hiwain. Kaya hiwain na natin. Mamili kayo ng magandang talong kasi kung minsan may mga uod dito sa loob. Ew! Naalala ko nung bata ako, habang naghihiwa ko ng talong kasi magtutortang talong ako, may lumabas na uod! Kadiri! Pero dahil magluluto tayo ng talong, hindi pa rin ako kakain! Ang next natin gagawin ay kukunin natin ang dahon ng mga kangkong. Ang kukunin lang nating dahon ng kangkong ay yung mga maganda katulad nito. Siyempre, ayaw naman natin ipakain sa ating mga kaibigan at kamag-anak yung kangkong na bulok-bulok, di ba? So, kapag may nakita na kayong ganitong kangkong, utang na loob, nangingitim na, huwag nyo na isama. Okay? Ang kunin nilang kangkong ay yung nakabukangkang. Huwag yung mga kangkong na maliliit kasi masyado siyang, alam mo yun? Huwag mo kalimutan kumiti dahil ang lasa ng niluluto mo ay nasa ngiti mo din. Kapag nakasimangot ka habang nagluluto, hindi magiging masarap ang iyong luto. Pero kung masaya ka, kahit na pangit ang lasa ng luto mo, at least masaya ka. Pero huwag naman yung parang baluna ha. Ayan, puro bulok siya walang mapili dito. Wala tayong masyadong nakuha dahil puro bulok yung kangkong. Bulok, 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 bulok China, bulok China, bulok China, bulok China. Bulok China lahat! May mga ibang kangkong kasi na may mga dilaw-dilaw. Parang hindi ko gustong isama. Only the best kangkong can pass to my recipe. Not the lanta, not the bulok one. Kapag may nakikita po kayong mga bangaw na dumadapo sa inyong pagkain, abay hawiin nyo po. At kung ayaw pa rin ng mga bangaw tantanan na niluluto mo, tumamit ka na nito. Napatay ko din! Mamatay kayo! Mamatay kayo! Painitin muna natin ang mantika dahil diretso na mamaya ang ating gagawin. Ready na ang ating mga kailangan, kaya magluluto na tayo! Hindi pa siya mainit. Testingin natin ulit kung mainit na ang kawali. Ang init! Ilalagyan natin ng mantika! Kunin lang mixture na ito at lagyan ulit ng pampalasa. Habang hinihintay pa na uminit ang mantika, ay gawin na natin ang ating coating.
Kunin mo ang mga talong at i-dive mo sila sa ating ginawang mixture. Yum! This is a bucket list. Yum! Woo! I-mix natin siya ulit. Para na siyang french fries! Yum! Yeah! At para malaman natin kung mainit na ang mantika, hawakan natin ito. Ah! Mainit na siya! Hulog lang ng hulog, huwag kayong matatakot! Ang bango-bango! Para siyang tilapia! Para ma-drain ang mga excess na oil, ay kailangan natin ng tissue. Para mawala ang mga mantikang hindi naman natin masyadong kailangan. Feeling ko, tutong na yung mga talong, kaya kukunin na natin. Yay! Bongga! Para siyang french fries! At eto na ang ating crispy long talong. Pumunta naman tayo sa ating second recipe. Pero bago ang lahat, hugasan muna natin ito saglit. Ang next natin gagawin ay i-dip na natin ang ating mga dahon sa itlog para ma-preset na ito. Ang gagawin natin ay kukuha tayo ng dahon, ibababad natin dito sa ating harina. Pagkatapos mong i-coating ay ihulog mo na ito sa mainit na mantika. Mukha lang madumi mantika pero hindi madumi. At eto na ang ating crispy King Kong. At luto na nga ang ating long talong at King Kong. Panahon na para sa isang taste test! Taste test! Taste test! Ang sarap. Wow, sarap. Mas masarap to. Pinaka-the best to. Lasang prito. Sarap ko po. Yan, sarap. Sarap. Naubos mo na, Taiso. Naubos mo na. At ito na ang ating recipe. Huwag mong kalimutang i-like, i-favorite at i-share mo ang video nito para mas marami pang luto maninat ang magawa ko. Mag-subscribe ka na rin sa aking main channel, Lloyd Gabriel, at second vlog channel, Lloyd Gabriel Vlogs. Bye! Tuwing kadena para sa pagbabago, tara